paps, ngayong araw pala, ituturo ko sa inyo kung paano mag-flush or bleed ng brake fluid. Okay, bakit natin kailangan mag-flush nito ng brake fluid? Okay, etong brake fluid natin, as per manual, every 40k at 80k dapat pinapalitan yan. Yung brake fluid natin, kapag nagiging maitim yan o napasukan ng tubig o nabawasan, maaaring maka-apekto sa efficiency ng natin, ng preno natin. So parang kung familiar kayo sa sa jeep, 'di ba? Yung jeep kasi minsan napapabayaan nila yung brake fluid nila. Bago kumagat yung preno, ibobombahin muna nila 'yon. So possible na may hangin 'yon o madumi na yung brake fluid natin. So siguro 2 to 3 years 'yon. Dapat rin palitan 'yan. So yun, ganun ang gagawin natin ngayon. Etong saka na to, second hand to, kahit nakikita kung siya, malinis yung brake fluid niya, ipa-flush ko na rin para sure tayo. So, paano mga paps? Simulan na natin to. Okay mga paps, ganito gagawin natin ngayon. So, bago tayo mag-flush, kailangan natin, kung ano yung natitirang fluid dyan, dapat kunin muna natin bago natin salinan. So, ang ititira natin dito is minimum lang, wag sagad na sagad kasi masama yung sa brake master natin. So, pag higupin natin yan, gagamit tayo nito, ang higop. Pwede kayo gumamit ng syringe o kayo yung yung pang ganun, pang pump, tas higupin. Basta mahalaga, makuha natin yung yung brake fluid dyan, iwasan natin hanggang minimum. Sa case ito, gagawin ko, ito lang gagamitin ko. Tapos doon, yung brake fluid na yan, masama sa pintura ng sasakyan natin. So, maglagay tayo ng mga basahan dyan. Para sure. In case na may matapang, mapupunasan nyo agad. So, ayan. Ang gawin natin, so, ilagay ko yung basahan dyan, pero dapat gawin yan kasi para lang makita natin yung level ng brake fluid. So, gawin natin, sasalin natin yung brake fluid dito. Yan. Ganyan lang yan, shoot natin dyan. Tapos, shoot natin to doon. Hindi kasi natin abot sa ibang sasakyan, naaabot siya. So, ayan. Shoot natin yan. Tapos, ipapump lang natin to para mahigop yung brake fluid niya. So, alalay lang dyan. Ayan. Dapat hanggang minimum level lang, huwag natin sasagarin. Ha? Ayun na siya. Ito na yung nakuha natin. Dapat malinaw yan eh. So, nagtira ako doon hanggang minimum lang siya. Yan. Tapos, check natin. Tapos, okay na siya. Nakuhanan ko na siya ng brake fluid. Ayan, nakuhanan ko na siya. Ngayon, sasalinin ko siya ngayon ng bago. Kumbaga, tinanggal lang natin yung tira. Grabe. Na rin pala, pula-pula na rin pala to. Dapat clear yan. Okay, mga paps, pagsasali niya, gagamit tayo nito. So, kung abot mas maganda, pero kung hindi, ganyan. Gamit tayo nito. Tapos, ang gagamitin natin dito sa coaching to, dot 3. Yan. Preston. Pwede kayong gumamit ng national o kaya kung anong gusto nyo. Pero sa akin kasi ito na nabili ko eh. So basta dot 3 lang. Salino natin siya hanggang makaabot sa max level ulit. So, nasa max level na siya.
level na siya. Kanina, pinaano ko lang siya, minimum ko lang siya, para hindi talaga masaid. Kasi masama pag nasisimot yan. Nakalagay naman dun kung minimum na siya. So, okay na yan. Yan, mamaya, pag ipa-flashing na natin o i-bleed na natin, kada bleed natin, i-check natin, tuturo ka sa'yo. So, simulan na natin yung pag-bleed. Okay mga paps. Bago nga pala tayo mag-bleed, kailangan natin gamitin to. So, ito yung bleeding bottle natin. So, napansin nyo, ito yung kinuha kong sobra o maduming brake fluid. Kailangan nakuha natin yan hanggang ganyan level. Kasi, papasok natin yung tubo. Ito yung, kumbaga ito yung bleeding bottle natin. So, sa paggawa nito, madali lang. Kahit anong lalagyan pwede, kung anong maisipan yung container. Tapos, bubutasan nyo dyan, para dito, sa hose, yan. Para itong hose, ilagay natin dyan. At saka, maglagay kayo ng butas dito para may vent siya, may butas siya kahit paano. So, sa paglalagay nito, dapat lubog siya sa brake fluid para maiwasan yung hangin. Kailangan lubog siya. Yan. So, ganyan dapat siya. Yan. Kita nyo. Nakalubog siya. Ayun yung hose niya. Dapat lubog yan para walang hangin pag magbiblid tayo. Okay. Yan. So, ito na siya. Ito na yung gagamitin natin mga paps. Pakita ko sa inyo muna maigi. Yan. Yan yung bleeding bottle natin. So, tara. Sabihin ko rin sa inyo kung ano yung dapat simulan na i-bleed ko anong part. Tara, simulan natin doon. Okay mga paps. Sa pag-bleed niyan, dapat meron tayong rule na susundin. Ito talagang standard rule. Huwag kayong maniniwala na dapat unahin to. Ito dapat ang susundin nyo. Ang una nating i-bleed na ipa-flush na brake fluid, kusan part, dito sa sa gilid na to, dito sa rear passenger side. Rear passenger side. Tapos nun, ang next natin, kung ano yung pinakamalayo sa brake master, yun ang uunahin natin i-bleed. Dito yon sa rear passenger side. Ang susunod natin, yung rear driver side. Ito yon sa side na to. Tapos next natin, dun sa front passenger side. Tapos ang last natin, yung pinakamalapit sa brake master natin, yung front, syempre, front driver side. Sa coaching to, ganun yun talaga. So, bali, yan, yon, ito, yon, at saka ganun. Papakita ko sa inyo mamaya sa diagram sa picture para may reference kayo. Pero ganun rear passenger side, next rear driver side, next front passenger side, and front driver side. Okay mga paps, nasa rear tayo, rear passenger side. So, ito yung unahin natin. So, sa pagbe-bleed nito, madali lang. Pwede nyo gawin ang pagbe-bleed ng brake fluid kahit nakakabit yung gulong. Tinanggal ko lang yung gulong para lalo nyo makita. Maganda yung angle ng camera natin para makita nyo kung saan yung location nung yung tatanggalin kong rubber, yung para sa i-bleed natin. Yung pinaka parang niya, parang parang nozzle niya rito sa brake fluid. Ito yung mga paps. Yan. So, tatanggalin nyo lang to. Medyo matigas siya. Yan, tanggalin nyo lang to. Tapos, yung ginawa natin na bleeding container, ito. It's yung hose. Yung hose niya, pwede kayong gumamit ng malaking hose. Ikakabit natin dito. Yan. Yan. Kinabit ko na siya dyan. Tapos, ayun yung bleeding container natin. So, dapat pagkakabit nyo dyan, dapat pataas. Tulad yan. Para yung niya, hindi hangin. Kumbaga parang, pagka yan dyan, pagka akyat ng brake fluid dyan, automatic na siyang bababa doon. Kumbaga, wala may iwan na hangin. So, ayan.
Ayan yung setup niyan. Dapat i-check nyo kung nakalubog yung hose na yan, ha? Kasi kung hindi nakalubog yung hose na yan, maaaring magka-problema tayo. Yung hangin kasi. So, iiwasan natin yon. Dapat yung pagpasok ng fluid niya, dire-diretso doon, fluid talaga maibabato niya, walang hangin. O nga pala mga paps, etong gagawin natin pagbi-bleed ng brake fluid. Ano yan, one person, na to method. Kapag 2-person method, kapag i-bleed nyo, mayroong taga-tapak ng preno sa unahan. So, since 1 man lang tayo, ito gagawin natin. So, pagka-open ko ng valve, pagka-open ko ng yung 8 doon, sa likod ng natin, dito sa, sa brake drum natin, yung may valve doon. Pagka-open natin doon, tatapakan natin yung preno ng at least 8 to 10 times. Bakit ganon? Kasi para makikita natin kasi baka masimutan tayo ng brake fluid dun eh. So 8 to 10 times ipe-press ko yung preno, tapos i-check ko yung brake fluid kung masisimot na. Kasi wag nating hahayaang masimutan yun, masama yun. So ayan. Ano ko na yung open ko na yung valve. Yung 8 yun dito, meron naman dito yan. I-open ko na yung valve nito mga paps. Mga paps, maano yung brake fluid dyan. So, tignan nyo gagawin ko, tatapakan ko yung preno. Okay mga paps, nakita nyo maano siya, umaakit na siya. So, na-check ko na yung brake fluid niya. Wala naman masyadong nabawas. So, tatapakan ko uli hanggang mag-low level na lang muna siya. Okay mga paps, sasarado na natin yung valve. Kasi chinek ko yung brake fluid kanina, nasa minimum level na siya. So, sarado na natin ito ulit. Yan mga paps, sinarado ko na yung valve nito. Tanggalin na natin yung hose. Yan. So, tignan natin maigi kung baka may tagas dito sa loob. Tapos balik na natin to. Ito mga paps. Yan, balik na natin siya. So, wala naman ako nakikitang tagas. Okay naman. So, ito na. Tapos na tayo dito sa rear passenger side. Check natin yung brake fluid natin. Fluid natin mga paps, nasa minimum na uli siya. Yan. So, ang ginawa ko kanina diskarte, binobomba ko siya ng 8 to 10 times. Tapos, chinecheck ko kung masisimot yan. Kasi sabi ko kanina, wag hayaan masimot ng sagad na sagad yan. Ang estimate ko, minimum lang. So, nung nag-hit na ng minimum, itinigil ko na yung pagbi-bleed doon sa rear passenger side. So, okay na yan. Mababa na uli yung fluid yan. Dadagdagan uli natin siya. Okay mga paps, ito na yung nakuha natin sa sa unang flush natin. Ayan. So ang gagawin natin, so nakita nyo naman yung unang flush na ginawa natin. So nakita nyo yung unang flush na ginawa natin. Next natin, since nabawasan na yon, sasalinan uli natin siya.
So, gagawin naman natin, salina natin, dun tayo sa rear driver side naman ang ipa-flash natin. So, same procedure lang kanina. So, pero pakita ko sa inyo. Mga paps, nasa ano naman tayo, rear driver side. So, ayan, ganito rin, same procedure din. Ayan. Oh. Tatanggalin natin to. Ayan. Tapos, kakabit na natin to ulit. Same doon, kakabit natin ulit. So, ayan mga paps, buksan ko na ngayon yung valve dito. Ayan. Tumutulo na siya. Umakit na, nakikita nyo. Yan. Mapapansin nyo, umakit na siya. So, ang gagawin ko ngayon, ipupush ko yung pedal ulit ng 8 to 10 times. So, ayan na siya. Umakit na uli siya. So, gagawin natin ngayon, i-check ko yung brake fluid natin sa brake master kung naubusan. Para sure. Okay mga paps, chinek ko, marami pa siya. So, ilalayo ko tong camera para makita natin maigi. Yan. Yan, iano ko na ngayon. I-push ko ulit yung brake pedal ng 8 to 10 times. Okay na, mababa na yung nasa brake master natin, nasa minimum na siya. So, close ko ulit yung valve nito. So, ito na siya. Ayan na. Ayan. Next natin, yung front passenger side. Okay mga paps, ito na yung nakolekta natin. Yan. So, tapos na yung dalawa sa likod. Next naman natin, itong front passenger side. Pero, bago natin gawin yon, since nasa low level na yung natin, yung brake fluid natin, salinan ulit natin siya. Ayan, dito naman tayo sa kabilang side, sa front passenger side, yun na i-bleed natin. So ayan mga paps, nasa front passenger side na tayo. So dito naman, yung yung cover niya, ito. Ayan, ito. So, tanggalin niya lang yan, tulad rin kanina. Tapos, ilagay nyo yung hose dito. Tulad lang yan. Kung mahalaki nga pala hose nyo, nakalimutan kong banggitin, pwede kayong gumamit ng cable tie, tapos cable tie nyo na lang. Yan, nakaano na siya. Dito rin yung bukasan niya, yung bukasan niya ng yung valve niya. So, same procedure din. Testing natin yan. Tapos, buksan natin gamit to.
Buksan na natin yung valve. So, nabuksan ko na siya. Tignan nyo magiging effect niyan. Yan. Ngayon, ipe-press ko uli yung pedal ng 8 hanggang 10 pesos. Tuloy-tuloy lang hanggat hindi minimum yung brake fluid natin sa reservoir. So, sige. Push ko na ulit. Okay mga paps, nakita nyo, tumagdag na uli siya. Ayan. So, ang gagawin natin, since na tapos na itong kabilang to, yung kabilang side naman, so sarado ko na uli yung valve. Kita natin. Yan. Mahigpit na uli yung valve niya sa likod. Tanggalin na natin yung hose. Let's go. Nasa natin yung yan. Tingnan natin kung baka hindi mahigpit yung pagkakasara natin sa likod. Tapos, doon naman tayo sa kabila. Double check muna natin ito mga paps. Yan. Yan na. Okay na siya. So mga paps, sasalinan uli natin yan. Kasi nabawasan yan sa last flashing natin dito sa dito sa front passenger side. Ito na siya ngayon. Yan. So, susunod natin ipa-flash. Ito. Yan, yung side na to, yung front driver side, yun yung last flash, natin na ipa-flash natin. So, okay na siya, max level na. Okay. Ngayon, next natin titirahin dyan, ito naman. Ito na yung huli. Front driver side. So, same procedure din. Tanggalin ko muna yung mga gulong. Tanggalin ko muna itong gulong na to. O, yan mga paps. Dito na tayo sa huling part na i-bleed natin. Yung front driver side. So, ganun rin ang proseso. Kakabit natin to doon sa likod. Tanggalin muna natin yung cover. Ito lang siya. Dito. Yan. Tapos, connect natin yung hose dito. Same din. Yung lumalaylay siya mga paps. Sub ko yung camera para makita nyo. Yan. So, ayan siya.
siya mga paps. Tapos, buksan ko na yung ano niya, yung valve niya. Ayan, medyo masakit lang, pero nabuksan ko na siya. Ayan, tumutulo na uli yung valve niya. Makikita niyo yan dyan. Ano ko uli yan, tatapakan ko yung preno. Then, 10 times din mga paps. So yan mga paps, medyo nasa minimum na yung ano natin, yung brake fluid natin sa reserve natin. So same process, higpitan uli natin to. Yan, mahigpit na siya. Tapos tanggalin natin yung hose. Yan. Punasan natin. Tapos balik natin. So nakabit ko na siya, pakita ko sa inyo. So ayan na. Siguraduhin nyo walang tagas para safe tayo. Yan, yung brake fluid natin yan, nasa minimum na yan. Dadagdagan natin ngayon siya. Okay, so mga paps, ito na yung nakolekta natin, na bleed natin. So since na yon, nasa minimum level, dadagdagan na ngayon natin ng brake fluid. Actually, napasobra nga siya. Pero okay na yun. Tapos, punasan lang natin itong gilid. Tapos, balik na natin to. Punasan lang natin to. Tapos, punasan natin. So, yan, okay na siya. So, mga paps, ganun lang kadaling magpalit ng ng brake fluid natin. So, tignan nyo naman. Ito yung pinagpalitan natin, tapos ito yung yung bago. Clear yan. Clear dapat yan. Hindi dapat ganyan. So, ganun lang kasimple mga paps. So, yan. Successful yung natin, yung pag-bleed or pagpa-flash ng brake fluid. So, mga paps, kung nagustuhan nyo itong video na to, may natutunan kayo sa video na to, huwag nyo kalimutan i-like or subscribe yung channel ko. Huwag nyo rin kalimutan na i-hit yung notification bell para kahit paano updated kayo sa video na ilalabas ko regarding sa mga DIY ng mga kotse, ng mga car. Basic lang siya pero malaking tulong sa atin yan para maiwasan yung aksidente natin. Mga paps, hanggang sa muli.